Bawal magpabunot ng ngipin kapag buntis. Baka daw kasi mag-bleeding o magka-miscarriage. Sabi naman ng tita ko, kapag magpapabunot daw ako ng ngipin, kailangan daw po ay low tide or umaga para daw po hindi magdugo. Noong nagpabunot ako ng ngipin, napagalitan ako ng tatay ko. Dapat daw kasi ipahinga or huwag magdadaldal dahil lalo magdurugo ang ngipin ko. Si Lola naman ay naikwento noon na kapag ang baby ay wala pang ngipin at umupo agad, ay matatagalan itong tubuan ng ngipin. Sinaway ng tito ko yung kuya ko dahil kinarga niya yung pamangkin ko na nagngingipin sa balikat niya. Masama daw pala yun kasi magpapatong-patong yung ngipin niya. Doc, is it a myth or a fact? And this morning, kasama na nga po natin si Dr. Ria Halili Sugita na isang Doctor of Dental Medicine. Good morning, Doc, and welcome sa Kada Good Umaga. morning, Miss Emma. Good morning, Miss Pia. Hello, Doc! Doc, ayon daw po sa World Health Organization, meron daw pong 3.5 na bilyong tao na may oral disease. Napakadami naman yata. Kaya nun, nga, Doc. Parang ilang bilyon lang ba tayo sa buong mundo? Ang karamihan doon may oral problems. Yes, that is true because total population natin, no? Lahat tayo may ngipin basically. Yeah. And oral disease is considered actually to be the most common disease, but it is a silent disease. Kasi tayo, minsan may nagfo-form na, nagsisimula na yung cavity, halimbawa. But we can still function. We go to school or go to work, unless na lang siguro kung talagang may iniinda ng Sumakit pain. na. Oo, Oo. doon na lang yun eh. Yes. And ito kasi yung isang type ng disease na kadalasan tinitiis, probably lack of education and syempre financial constraints natin. Pero nakakatawa, Doc, kasi one of the first few things na tinuturo sa atin ng mga magulang natin is to brush our teeth. Yes. It's right up there with take a bath every day. Oo. Pero bakit nagkakaroon pa rin ng oral problems, ano? Ang Kasi hindi sapat or wrong brushing technique or what is it? It could be hindi sapat yung mga measures na ginagawa natin on a daily basis to maintain our oral health. So, syempre, it takes a lot of effort para mapangalagaan natin yung katawan natin. So, hindi lang naman sa bibig, kundi, it is maraming factors kasi that would contribute oral disease. Oo. At saka kasi, di ba, Ems, yung mga kada nating iba, hindi talaga magpupunta sa dentista yan hanggat meron ng sumasakit, di ba? When in fact, we're supposed to visit them at least twice a year, yes. right? At dagdag na natin dyan, yung mga tinuturo sa atin ng ating kabataan na maaaring may basihan or pwede ring wala. Kaya ngayong araw, ngayong umaga, didiretsuhin natin yan. Ano? Didiretsuhin na natin, tuloy-tuloy na natin yung fake factboom mo, Emma. So, pakisabi na lang, Doc, kung ito ba ay fake or fact? Itong Yes. mga pinagsasabi sa amin nung tayo. Meron na nga nung una, yung mga narinig mo ba, Doc, yung mga unang na-discuss. So, Yes. People that get cavities don't brush their teeth. Is this fake or fact, Doc? It is fake. Yes. Okay. So, hindi lahat ng pagkakataon na hindi tayo nagsisipilyo kasi, literally, magkakaroon tayong dental decay. Hindi rin naman lahat ng taong masinop mag-toothbrush, hindi na magkakaroon. Cavities. Dahil nakadepende yan sa diet, lifestyle choices, and kung pwede ko na rin ma-educate, no, pati ang quality of saliva na meron tayo. Yes, which is, syempre, that's something na hindi natin kontrolado dahil nakadepende ito sa katawan. Ano pong quality of saliva cause or parang more susceptible to For the person decay, getting yeah. cavities? Kasi ang saliva natin, ang function niya, isa sa mga function niya is for natural oral cleansing. Okay. So meron tayong thin type of saliva, meron ding thick. So yung thin saliva would be more like water. So it can flow in between the teeth. So imagine if you have a thick saliva, so mas malapot, mas nagsistay ang bacteria sa mouth. So, pinakamadaling explanation natin. At wala na tayong magagawa doon. Ano po ang pinakasolusyon? Talagang mas maging maagap Tubig. tayo. Yes. Water. Oo. And yung mga choices of food natin. Siyempre, yung sugars, yan, ililimit.
Huwag natin. na tayong dumagdag sa Noted, problema. amiga. Hirap sa Diba? mga cravings. Yun nga po sugar. Okay, bleeding Okay. gums are normal. That is fake. Fake. Yes. Because bleeding is a sign or sintomas siya ng alam mong may mali na nangyayari sa bibig mo. Okay? So, we correlate this to the gum problem. Okay? So, hindi lang ngipin ang nagkakaroon ng sira, kundi yung structures na nasa paligid, yung naghahawak ng ngipin dyan. So, pag yan dumudugo na, ibig sabihin may inflammation or may namumuong infection sa paligid. Oh, so hindi yung natural. Magpa-check Okay, sa inyong next. dentista. Flossing creates gaps between the teeth, Doc. Fake or fact? That can be fake or pwede rin namang fact. Okay. Initially, pag nag-floss ka, it is actually advised na mag-flossing tayo. Part yan, toothbrushing and then you floss. Hindi lahat ng dumi nalilinis ng brushing, lalo na yung mga nasa Correct. pagitan. Correct. Oo. But kung hindi tayo susunod sa isang tamang paraan ng flossing, it can lead now to damage. Lalo na kung hindi tama ang floss, uri ng floss na ginagamit, or yung method mismo. Kasi minsan masyado nating napapalakas, no, yung may mga ganong factor. Pero tandaan, floss would still be the option kesa sa isang toothpick. Oo. Yes. At saka, what is the order, Doc? Floss first, then brush after? Normally, brushing muna. Pagkatapos, we can do the flossing. And then, you have the option to add even mouth rinse afterwards. Okay. So, yun palang order. Basta floss, guys. Kailangan Kailangan talaga siya. yan. Next, ito naman, brushing harder makes teeth cleaner. Okay. Brushing harder makes teeth cleaner. Kailangan ba? Gigil. Ganun talaga? Gigil na gigil. That is fake. Fake yan. So, hindi ibig sabihin na mas dinidiinan mo, mas maging maganda ang resulta. In fact, magkukos pa yan ng mas malaking Abrasion. problema. Tama, Oo. abrasion. Kasi, para mong kinakayod yung surface ng ngipin mo. So, it's not only yung surface ng ngipin, but also, sometimes, tinatamaan na yung gilagid. Pwede siyang magkaroon ng gum irritation or umurong. So, pag umurong yun, mas may room for ma-invite yung food debris sa pagitan. At saka sensitivity. Yes. Diba? Kapag masyadong malakas yung brushing, nagre-recede yung gums. Gums. Tas na-expose yung nerves, kaya tayo nangingilo. Mangilo. Eh, Di ba di merong masaya? iba't ibang types ng toothbrush, yung soft, medium, and hard? Yes. Lahat ba tayo dapat nagsusoft? Nagiging common recommendation ngayon yung soft bristle, pero tandaan, hindi lang din naman yun yung kailangan nating alalahanin. Kasi pati minsan yung weight that we put in during brushing and Sabi the nila, direction. Doc, para daw ganyan lang dapat. Light, Oo, yes. light And lang. then, kung maaari, away from the gums. Away from the Yes. gums. Okay, and then how often should we change our toothbrush, Doc? So this should be nothing more than 90 days. Wow, Yes. So 3 so months. 3 months na. 3 months. Okay. Tama naman. Okay, next. Next. Fake or fact, Doc? Poor oral hygiene can cause kidney problems. Now with hindi pa kasi ito fully established. Okay? So it can be, may mga some studies, meron tayong mga studies, pero hindi pa fully established kung talaga bang merong direct impact ang oral disease, lalo na sa CKD, yung chronic kidney diseases. But it can be a factor that we are seeing. Okay. Wala pa masyadong conclusive Yes. dito. Tayo, White Mama P. teeth Ayun. are healthy teeth. Fake or fact, Doc? Porkit maputi, healthy agad. Parang, ngipin pa ba pinag-uusapan natin? Nasa ngipin pa rin tayo. Yes, Doc. So that one is fake. Fake. Okay. Hindi ibig sabihin, although syempre ang puti makikita mo generally malinis, maganda or healthy, pero hindi naman din ibig sabihin kung hindi maputi ang ngipin ay hindi na siya Healthy, Oo. correct. In fact, ano yan dahil yan sa outer layer ng ngipin na tinatawag nating enamel, no? So yun yung nagbibigay nung brightness ng ngipin natin. Okay.
masama po ba magpa-whiten ng ngipin dahil natatanggal yung enamel? Yun nga yung sinabi nila. Oo. Whitening naman, as long as you are guided by a professional, no, can be safe. Yes. Okay. Nice to know. Ito, tanungin mo Next. yung number 9, Emma, para dun sa best friend mo. Kay Baby Brookie. Eto, Doc. Thumb sucking can cause misaligned teeth and improper mouth growth. Yeah, yeah. Fake or fact? Yes, that's a fact. Ayan, naku, Baby Brooklyn. Oo. So we have to, although syempre alam natin thumb sucking for infants, babies, or toddlers can be very helpful to pacify them, pero may limitation dapat. At the age of 3 or 4, sinisimulan na natin sanang pigilan. Imin, oo. Kasi yan ang tinatawag nating nagkakaroon na sila ng high palatal vault o yung ngalangala, masyadong nag-arch. And yung mga ngipin, para bang nag-flare out. No, humaharap na, nagkakaroon siya ng factor sa tooth position. Kahit hindi pa permanent yung ngipin niya. Yes, kahit hindi pa permanent, Kasi may yung effect na ito. position niya. Yes. Hello. Nahuhulma doon sa thumb Sa mismo. thumb. Oh, Baby Brookie, stop it na. Ano pong lalagay ko? Yung iba nga, di ba tinatakot nila na parang yung sili, Sili, daw, oo. ganyan. Hello? Mapapagalitan ako. Modern parenting na tayo. Okay, Next. ano nang last natin? Eto, tinanong to dun sa VTR, Mama P, yung 10. Okay, you should avoid going to the dentist while pregnant. Bakit naman? Fake or fact, Doc? That one is fake. Yung connection ng pregnancy. Sabi doon sa VTR. Bakit kaya? Well, una kasing naiisip ng mga tao, syempre maselan ang pagbubuntis ng iba, na maaring iwasan muna ang pagpunta sa dentista. Pero, pag ang isang babae ay nagdalang tao, no, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pregnancy gingivitis. Dahil yan sa hormones. Okay? And all the more na kailangan makita sila ng isang dentista. Ngayon, kung may treatment or procedure na kailangan gawin, kadalasan tinatapat natin to sa second trimester, which is, according to most doctors, the safest. And yun, pinapaalam natin yan sa mga doktor. Ayun, okay. Dami na nating nalaman. Yung ngipin po na nagpalit, tapos binibigay sa daga. Itinatapon. Anong connection nun? Uy, nagtapon ako, Mama P, na gano'n sa ilalim na hagdan. Nakakatawa yung mga tinuturo sa atin ng mga magulang natin. Minsan hindi ko alam kung nanguuto na lang. Oo. Ginagawa naman natin. Or dinidistract lang tayo. Oo, maaari. Oo. Para pumayag ka na. Okay. Well-meaning naman po lagi ang mga instructions na binibigay ng mga nakakatanda sa atin. Pero mas mabuti na pong magkumonsulta tayo sa isang professional. Hindi po ba? Maraming salamat, Yes. Doc. Any last words po para sa ating mga kada para maging strong and healthy ang kanilang mga teeth? Mas mabuti po na bumisita kayo sa inyong mga dentista para po ma-check. We advise na 2 beses sa isang taon, cleaning and maintenance, dahil mas mabuti po na maaagapan kung ano man ang sira na meron sa ating bibig. And Yes. yung mga kada naman po na gustong magpa-check sa inyo, saan po ba nila kayo pwede makontak? Yes po. Pwede nyo pong i-visit yung Facebook page and Instagram page. That's Dentistry by Halili and Sugitan. And I also have my account. Yes, go ahead, Doc. Yes, I also have my personal account where I share my passion for smiles and traveling. So that's Ria.smilesandmiles. Wow, ang smiles ganda and naman miles. Yes. I love it. Maraming salamat, Doc. At ito na po ang consultation fee. It is a gift from Miniso. Maraming salamat. Thank you, Sa Doc. libreng konsultasyon. Thank you po. Yes. Maraming salamat, Doc, for being with us this morning. Napakarami po naming natutunan. Yes And po. for sure, mga kada natin, marami ding natutunan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!